Aali-aligid ng araw na yon ang isang kalabaw sa daan. Nang makita ni Lolo J, halos kinain na nito ang mga pananim nila. Kaya kinuha niya ang kalabaw at itinali sa may puno ng akasya. Diyan ka na muna at kung sino mang maghanap sa'yo, makita ka nila. Wikang sabi ni Lolo J sa kalabaw. Kaya lang, merong nakakita kay Lolo J na itinali niya ang kalabaw sa pag-aakalang. Kinuha niya ito. At sinabi nila sa barangay chairman ang nangyari. Kaya ang tsismosong nagsumbong. Pinagkamalan nila si Lolo na kinuha ang kalabaw. Kaya sinabihan siya ng may-ari. At nagalit ang mga ito kay Lolo. At si Lolo naman tumamlay na. Lo, bakit po kayo malungkot? Wala ito po. Pinagkamalan akong kinuha ko ang kalabaw ni Tisong. Itinali ko lang kasi sa may silong ng akasya para makita agad ng may-ari. Yun pala kung ano-ano na lang sasabihin nila sa akin. Hay, ganun yata pag mahirap. Kahit na tama ang sinasabi, mali sa kanila. Kaya ikaw, apo, magsumikap ka para guminhawa ang buhay mo. Pagdating ng araw, rarangya ang buhay mo at di ka na minamaliit. Okay? Opo, Lolo. Kaya, wag na po kayong malungkot, Lo. Yaan nyo, Lo, kahit ganito, ang hirap ng buhay. Alam ko naman na di po nyo yun magagawa. Kaya, ngiti na po kayong Lolo. Ikaw talaga, Apo. Kaya nga sa lahat ng paborito ko, ikaw lang ang nag-iisang nakakaunawa sa akin. Walang anuman po yun, Lo. Kaya, nagkangitian na ang dalawang maglolo at maganda na uli ang araw ni Lolo J. Kaya masaya na uli ang araw nila. Napakabait ni Lolo J. Lahat na yata ng katangian ng isang tao na sa kanya na lahat. Tuwing 2:00 ng umaga, nagigising na ito at dahil sa kahirapan ng buhay, naghahanda na lang ng bigas at ginagawang kape. Kaya pagkatapos nitong magkape, pumupunta na agad siya sa bukid para ipastol ang kalabaw. Di lang iyon ang trabaho nito. Dahil nag-aararo pa siya para may pagtaniman ng gulay. Ganun na ganun lang ang ginagawa nito. Dahil sa hirap ng buhay, tinitiis nila ng kanyang apo ang trabaho sa bukid kahit sa ilalim ng puno ng santol. Sila sumisilong. Kaya isang araw sa di inaakala na sandali, pinatawag siya ng chairman sa kanilang barangay kasi palaro nila. Madaming dumalo para umattend doon. Nagbabaka sakaling mananalo sila. Lahat ng pangalan ng ipapapremyo isinusulat nila sa papel
at bubunutin. Kaya ng araw na yon, nang andon na si Lolo Jay, maswerte siya dahil isa siya sa napili at sinabihan siya ng kapitan, "Lo, kaya po ang bubunot. Kung sakali man, anumang nasa papel na yun po ang prize ninyo." Kaya si Lolo Jay di na nag-aksaya ng oras. Kumuha siya ng isang papel sa ballot box at nang iangat nito ang papel, kita nito doon ang napanalunan niya ay kalabaw. Kaya asintador si Lolo. Kaya laking tuwa ni Lolo nang mabunot niya yon. Kaso, "Lolo Jay, may babayaran po na 500 kung gusto po ninyong makuha ang kalabaw." "Ganun ba, Kap? Kaso wala pa akong pera. Gusto ko kasi itong kalabaw para may gagamitin pag-anihan." Nang sinabi ng kanilang kapitan na may babayaran na 500 pesos, dito na siya nanlumo dahil sa babayaran niya, wala naman siya gaanon na pera. Kaya naisip nito ang kanyang apo. Sinabi nito na ang apo na lang ang magbayad ng 500 pesos para makuha niya ang kalabaw. Kaya mabilis na tinawag ang apo nito at dali-dali nilang pinuntahan ang pagtitipon. "Kap, kukunin na namin ng kalabaw." "O siya, sige, ibigay na ninyo ang gusto ni Lolo," sabi ni Kap sa mga tauhan. Kaya natuwa masyado si Lolo Jay dahil ang apo nito, sinunod nito ang payo ng lolo. Kaya nakuha ng apo nito ang kalabaw. Kaya ang kalabaw laging pinapastol na ng apo ni Lolo Jay. At nang lumaon nanganak ang kalabaw, ay nagsimula sa isa't dumami na ng dumami. At dito sila yumaman dahil sa bigay ni Lolo. Kaya naging matagumpay ang pagsisikap ng maglolo. Salamat guys sa pakikinig at panonood sa bidyong ito. At shout out sa inyong lahat. Umagang kay ganda, nagliliparang mga paru-paro sa parang. Maaliwalas na umaga, yun ang nakasanayan ng gawin ni Carla. Kahit na dumadaan siya sa mga pilapil, makapunta lang sa bayan at sa baryo para lang magtinda ng takong. Yun kasi ang part-time ni Carla, na magtinda para naman kahit papaano meron siyang income. Dalaga naman siya, kaso mailap sa kanya ang mga kalalakihan. Kasi nga meron siyang ama na sobrang tapang. Kaya mga lalaki inalang dinadalaw si Carla. Pero naiiba dito si Lolo Carpio. "Gandang umaga, Lolo Carpio." "Gandang umaga naman, Carla. Marami ka na bang napagbintahan?" "Medyo meron naman po kahit papaano. Alam mo, Carla, sa tuwing nakikita kita at ang paninda mong tahong, parang lumalakas ang aking resistensya." "Wow, ang sweet mo naman, Lolo Carpio.
Patunayan mo nga kung sweet ka talaga sa akin. Bumili ka na. Kasi nagmamadali na akong umuwi. Oo naman. Basta araw-araw. Puntahan mo lang ako dito at bigyan ng takong. Jack, bibili ako kahit magkano o ilan. Gustong gusto kasi ito ng mga apo ko. Salamat naman po, Lolo Carpio. Kaya, ngiting matamis ang pinakawalan ni Lolo Carpio sa kanyang mga labi. Nasa 80 years old pa lang naman ito. Sa totoo lang, bumubuelo siya ng akyat ng ligaw kasi napaka-istrikto ng ama ni Carla at merong itong napupusuan sa bahay nila Carla. Carla, meron sana akong ipapakiusap kung maaari. Ay naku, Lolo Carpio, alam ko na po yan. Kaya akin na, ngiting wika nito sa matanda. At may ibinigay na nakasobre ang matanda kay Carla. At agad naman nitong ibinulsagad sa apron na nakatali sa baywang nito. O siya, sige Lolo, makakaasa po kayo na makakarating po ito sa paroroonan. Sabay ngiti sa matanda bago ito umalis sa harapan nito. May naalala lang kasi si Lolo Carpio sa nagdaan at gusto niyang makabawi kahit papaano sa isang taong kanyang tinalikuran noon. Kaya iiling-iling na lang si Lolo Carpio na pinagmasdan si Carlo sa malayo. O anak, dumating ka na pala. Oo naman po, Itay. Musta naman kayo? Dito. Okay naman ang lola mo. Ang lolo mo nakaluto na ng tanghalian. Halika na at tayo ay magsalo-salo. Okay po, Tay. Susunod na po ako. O siya, sige. Pahinga ka na muna saglit. At ako'y pupunta na mo sa may kusina. Tumango na lang si Carla at inayos ang pera sa kanyang apron na napagbintahan at naalala na may binigay sa kanya ang matandang si Lolo Carpio. Pinakatitigan niyang mabuti ang isang envelope. At saka, ngingiti-ngiti dahil siya'y kinikilig at naalala na pinuntahan ang kanyang lola sa kwarto. Lola, musta po kayo? Oh, andito ka na pala, Carla. Dumating ka na. Ako'y nakaluto na ng pananghalian. Tara na't kakain na tayo. Lola, sandali lang po. Meron pong nagpapabigay sa inyo ito. Sabay, abot ng envelope sa lola nito. Hay, ano naman ba yan, Carla? Huwag mo na namang sabihin galing yan sa matandang iyon. Nako Lola, excited na ako makita kung ano na naman yung nakasulat dyan. Ngiting wika nito sa Lola. Ay nako Carla, di ba sinabi ko na naman na sa'yo huwag ka nang tatanggap ng mga sulat galing kay Carpio. Pero Lola, nakakaawa naman po siya. Di po ba? At siya, laging bumibili ng paninda ko. Alangan naman na hindian ko yun siya. Di wala akong suki nun. Tatawa-tawang wika ni Carla sa lola nito.
Nga pala Lola, ba't ka ba inis doon? Kay Lolo Carpio, sinasabi lang naman nito ang nilalaman ng kanyang puso. Sa'yo Lola. Sa bagay, gwapo naman si Lolo Carpio at wala yung asawa. Ay naku Carla, huwag mo nang pansinin yan siya. Nagpapapansin lang yan. Sige na naman na Lola. Gusto ko lang kasing malaman kung anong nangyari. At ganun na lang ang inis mo sa kanya. Binalikan ng alaala ng lola ni Carla kung bakit inis nga ito kay Lolo Carpio. Dito nagsimula ang lahat. Carpio, huwag ka naman ganyan. Bakit Mylene? Totoo naman, di ba? Kita mo na ngang ayaw ko dyan. Sa best friend mo, sinama-sama mo pa dito sa outing. Mahal, di ba mahal mo ako? Oo naman mahal ko. Kaso, ayaw ko talaga dyan kay Leona. Bakit ayaw mo sa kanya? Dapat pakitunguhan mo siya ng maganda. Ayaw kong sabihin sa'yo ang totoo. Kung anong rason, basta iwasan mo na siya. Wika ni Carpio. Kay Mylene. Iiling-iling si Mylene para kasing mayroong itinatago si Carpio sa kanya. Kaya gusto niyang alamin ang totoo kung bakit ganon na lang ang inis ni Carpio kay Leona. Tapos na ang klase nang makita ni Mylene sila Carpio at Leona sa likuran ng campus. Mataman siyang nakikinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Pwede ba Leona, tigil-tigilan mo na ang kasusunod sa akin. Carpio, mahal kita, kaya gagawin ko ang lahat. Mapabaling uli ang pagtingin mo sa akin at di na kay Mylene. Naguguluhan si Mylene sa narinig na mayroon palang itinatago sa kanya ang dalawa nang di niya alam. Kaya ayaw na niyang marinig pa ang usapan ng dalawa at dali-dali na siyang lumayo doon. Di alam ni Mylene kung ano ang gagawin dahil sa natuklasan sa dalawa. Kaya nanibago si Carpio sa kilos o kinikilos ni Mylene. Isang araw. Mahal, may problema ba? Wala mahal. Anong wala? Kanina pa kita pinagmamasdan. Para kang matamlay. Wala ito mahal. Sabihin mo na. Baka sakaling lumuwag ang nasa kalooban mo. Ayaw ko naman na nakikita kita na ganyan. Carpio, magtapat ka sa akin. Faithful ako sa iyo, mahal. Ano ba yun? Faithful ka ba talaga? O meron kang ililihim sa akin? Ulat si Carpio sa sinabi ni Mylene. Carpio, anong meron kayo ni Leona? Si Leona? Kaibigan mo at di ko siya kaibigan. Best friend mo siya. Pero di ko siya gustong nakikita na kasama mo, mahal. Ang gulo mo, Carpio. Anong meron sa inyong? Dinig ko ang usapan ninyo. Sa likod ng campus. Mylene, wala kaming dalawa ni Leona.
dahil ikaw ang mahal ko. Dinig mo ba ako? Si Leona na laging habol ng habol sa akin. Pero sa totoo lang, wala kaming relasyon. Pero inamin niyang mahal ka niya, Carpio. Hinaibigan ka niya para makuha ang loob mo, Mylene, dahil sa akin. Magkaibigan ang mga magulang namin ni Leona at gusto siya ng aking mga magulang para sa akin. Pero ako'y hindi dahil simula nang dumating ka sa buhay ko, nakasentro ng isip ko sa iyo dahil ikaw ang nilalaman ng puso ko. Kaya ayaw ko kay Leona na umali-aligid sa iyo dahil sa bandang huli, gagawa yan sila ng paraan para maghiwalay tayo. Nadidinig mo ba ako, Mylene? Wikang sabi ni Carpio kay Mylene. Kaya naliwanagan na ang isipan ni Mylene. Pero yun na, dumating ang haka-haka ni Carpio na talagang magaganap at sisira sa relasyon nila ni Mylene. Mahal, gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko, wika ni Carpio kay Mylene. Talaga, mahal? Yap, ngayon na. Meron kasing salo-salo sa bahay. May sayawan, kaya gusto ko na pumunta ka. Okay, mahal, wikang sabi ni Mylene sa nobyo. Nagpunta nga sila sa bahay nila Carpio. Madaming tao ang bisita. Maganda naman ang pakikitungo ng magulang ni Carpio, pero nang mag-isa na si Mylene sa upuan, kinausap siya ng ina ni Carpio. Di ko alam na ikaw ang girlfriend ni Carpio. Ano bang pinakain mo sa anak ko? At ikaw pa ang nakita? Wala naman po, Mrs. Romero. Di ko naman po alam na kayo po ang mama ni Carpio. Well, sa totoo lang, ngayon i-announce ang pag-iisang dibdib ng anak ko. Kay Leona, siya kasi ang gusto namin para sa anak kong si Carpio. Huwag ka mag-alala, magbabayad ako. Magkano ba ang gusto mo para loyaan mo si Carpio? Biglang nanlaki ang mata ni Mylene sa sinabi ng mama ni Carpio. Nanlumo siya at namayani ang katahimikan. At biglang dumating si Carpio doon. Maganda naman, ma, pinakiharapan ninyo ng maayos si Mylene. Ngiti sa mama nito. Pero si Mylene di kumikibo. Nang saktong o malingaw-ngaw ang boses sa microphone. Ladies and gentlemen, alam naman natin na matagal nang gusto namin na magkatuluyan si Leona at Carpio. Kaya sa gabing ito, atin pong i-welcome ang mga magulang ni Leona. Masigabong palakpakan ang madidinig ng mga oras na yon. At nanlumo si Mylene at agad na umalis sa venue. Inabol siya ni Carpio pero pinigilan siya ng mga kaanak nito.
Naku Carpio, di ka nababagay kay Mylene. Andyan naman si Leona at siya ang gusto namin para sa iyo. Mahirap ang naging sitwasyon ni Mylene dahil sa inaya-aya pa siya ni Carpio na pumunta sa venue. Yun pala ang madidinig niya. Kaya mga bagay na di makakalimutan ni Mylene. Lalo pa nang malaman nito na ang dalaway nagpakasal na. Bumalik sa kamalayan si Lola Mylene dahil sa nakaraan. Grabe pala yung ginawa sa iyo. Lola, ganun talaga Carla. Ang buhay, kaya ayaw ko nang balikan ang nakaraan. Kayong maglola, halina kayo sa hapagkainan. Baka lalamig na ang ulam. Wikang sabi ng ama ni Carla. Kaya pumunta na sila sa kusina. Kaya kinabukasan, di na nga pumunta si Carla sa bahay ni Lolo Carpio. Iniiwasan na niyang di magawi doon. Kaya lang, ilang araw na din siyang lugi kasi walang masyadong mapagbintahan ng tahong nito. Nanlulumo siya kaso naawa naman siya sa lola nito. Kaso pati paninda niya'y nadamay. Hay buhay, bulong na wika ni Carla. At ang tahong nito'y iniuwi at niluto. At si Lolo Carpio nanlulumo na din. Kasi di na masyadong nagagawi sa kanila si Carla. Pero may nakapagsabi na sa kabilang kalsada ito dumadaan. Kaya pumunta doon si Lolo Carpio at nakita nga si Carla na naglalakad. Carla, Carla! Bakit po Lolo Carpio? Bakit di ka na pumupunta doon sa amin? May problema ka ba? Wala naman po, Lo. Namimiss ko ang tinda mong tahong Carla. Iyon na nga lang ang nagpapalakas sa akin. Carla, pero ano nga palang sabi ng lola mo sa sulat? Meron ba siyang sinabi o reply sa mga message ko? Lo, wala nga. Yun kasi ang dahilan. Sinabi na niya, iwasan na po kita at wag na nang pumunta sa lugar ninyo. Carla, ako, sana maunawaan mo ako. Gusto kong makausap ang lola mo. Matagal ng panahon na gusto ko siyang makita. Kahit sana naman sa huling sandali. Tulungan mo ako. Pero sure po ba kayo na dino niya na siya iiwan pa, Lo? Hindi na, Carla. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Kaya isinama ni Carla si Lolo Carpio sa bahay nila para makita si Lola Mylene. Kasalukuyang nagwawalis ito. La, meron po kayong bisita. Sino naman yan, Carla? Bungad na wika ni Lola Mylene. Di ito makapaniwala na makikita ng araw na yon si Lolo Carpio. Halos di makapagsalita ang dalawa dahil sa totoo lang, gusto nilang makita ang bawat isa dahil sa mga panahon na nasayang. Anong ginagawa mo dito, Carpio? Mylene, gusto kong makita kita at humingi ng tawad sa mga nangyari noon. Ang
nakaraan na noon, di mo na kayang ibalik, Carpio. Iniwan mo ako sa ere. Ngayon, meron ka pang mukhang ipakita sa akin? Mylene, patawad. Minahal kita ng husto. Hanggang ngayon, ikaw pa din ang tinitibok ng aking puso. Rinig mo ba ako? Hinawakan ni Lolo Carpio ang mga kamay ni Lola Mylene at di makapagsalita ito dahil sa mahal pa din nila ang bawat isa. Pero di maamin ni Lola Mylene iyon sa sarili. Mylene, kung sakaling mawala man ako sa mundong, baon-baon ko pa din ang pangalan mo sa aking puso. Na minsan, nakilala kita. Minahal. Kung may pagkukulang ako sa nakaraan, patawad. Saka, lumayo na si Lolo Carpio dito. Di makapagsalita si Lola Mylene at si Carla. Dinig nito ang lahat ng usapan ng dalawa. Kaya naawa siya sa dalawang nagmamahalan. Kaya isang araw na naman iyon, pumunta si Carla sa lugar nila Lolo Carpio. Pero di na niya nakita pa ang matanda. Carla, wala na dyan si Lolo Carpio. Kaya huwag mo na siyang pupuntahan dyan. Bakit naman po? Ayaw na ba niya akong makita? Bakit, Carla? Di mo pa ba alam ang balita? Wala na si Lolo Carpio ng isang araw pa. Naatake daw eh. Kawawa nga, ang bait pa naman niya. Di makapaniwala si Carla at agad itong umuwi at sinabi sa kanyang lola ang nangyari. Kaya sobrang nanlumo ito. Binisita nila ang puntod ni Lolo Carpio at dito na binulalas ang nilalaman ng puso ni Lola Mylene dahil sa totoo lang, mahal na mahal pala nito si Lolo Carpio. Kaya sa huling sandali din ng kanyang buhay, di nito iniwan si Lolo Carpio. Binalikan ni Carla ang lola nito sa puntod ni Lolo Carpio. Pero nang tinatawag na nito ang lola, di na din pala ito kumikibo. At tumanaw sa kalangitan si Carla. Meron itong nakita na hugis tao sa mga ulap. Ang lola nito at si Lolo Carpio magkasama't magkahawak kamay na. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at panonood sa video nito. At shout out sa inyong lahat.